video na to. Load this pare, load this bite. Kakain tayo ng iba't ibang authentic Japanese food dito sa Shibuya, Tokyo, Japan. Mula sa iba't ibang affordable sushis. Kala mo karne na ng baka. Cheers. Legendary chashu ramen. Hindi ko na-expect na kahit ganun siya kakapal, ganun kalambot yung noodles. Hanggang sa pagsubok ng iba't ibang Japanese steak sa isang sikat na Japanese steakhouse. Load that. Guys, load this pare. Mga paps, ito ang pagkain ng Shibuya. Ready ka na ba? Tara! Shibuya is a special ward in Tokyo, Japan, a major commercial center famous for its busy and colorful district, packed to the gills with shops, restaurants, clubs, and avid shoppers. Shibuya is also famous for its enormous intersection, with hundreds or even thousands of people crossing at any one time. At pag maraming nadaan na tao, ibig sabihin ay marami ring kainan na nakapalibot. And today, I'm on a quest to find some food gems here in Shibuya. Paps, magandang araw. Nandito tayo sa Tokyo, Japan. Nandito tayo sa Shibuya, Paps. Libo-libong tao yung dumadaan dito kada araw. It's one of the most iconic, most famous streets o walkway dito sa Tokyo. At gagawin natin isang ultimate Shibuya food tour, ultimate Japanese street food tour dito sa Shibuya, Tokyo. Anyway, gutom na ako. Hanap tayo next food trip dito sa Shibuya. Okay pare, we've come to our first location dito sa Uobe Sushi. Actually, kung alam nyo yung Genki Sushi sa Pilipinas, sila rin yung pinakamay-ari nito. So, ang sabi nila, this is one of the most affordable yet quality pa rin na sushi place dito sa Shibuya, lalo na sa Tokyo. Kita mo yan, meron silang wide array of sushi. Yeah, anyway, pasok na tayo. Arigato. Seat number 61, 62. Ayan, so bibigyan ka ng seat number. Ayan, so makikita mo sa tablet, may mga nigiri sushi sila, may set menu, may sushi rolls, back natin, at nawala. Ato, pwede ka mamili. Alam mo, gusto kong tikman itong tuna platter nila. Order tayo isa. Ito, meron silang tinatawag na fair menu. Sa fair menu, ito yung mga cheap na sushi nila. Sige, try natin tong tikkat. Kasi itong salmon. Okay, ito na yung ilan sa mga na-order ko. May tuna tayo dito. Salmon. And then this tuna platter. Ayan. Okay, may isa pa tayo dito. Okay, pare, moment of truth. Tikiman na dumating natin iba't ibang sushi. At yeah, so meron tayo ditong mga 5 klase ng plato or 5 plates ng sushi or nigiri. Simulan natin sa, actually hindi ko alam, siguro sa tuna platter nila. So gawin natin, lagyan natin ng soy sauce. So para may 3 kinds of tuna tayo dito. Hindi ko na alam anong parte ng tuna to, pero tikman muna natin. It's nice to be back Tokyo. Cheers. Oh nice, sobrang lambot, sobrang moist. And then that fresh tuna flavor, syempre, nandun. Oh, sarap nun. Yung kanin natin malambot. It's perfect siya with the salty hint of that kikuman. Ito, try natin to. Tuna pa rin ata ito. Hindi ko naman anong parte. Ito, mas white meat. Mas malambot ng konti. Ito, may isa pa dito. Ang kapal ng tuna na to. Ang laki ng slice. Kung nakikita nyo lang, ang laki ng slice. Medyo mas mataba yung parteng yun. No, sarap. Anong problema sa ganitong klaseng kanina? Mapapa-order ka ng marami. Ito, try natin itong salmon. Ang fatty. Not too chewy. Ito, may in-order rin akong shrimp. Fresh shrimp. Cheers. Wrong wild na experience. Hilaw na hipon. Ang lamig niya. Pero parang fat yung texture niya. Ang lambot. Meron tayo dito pang seared abalone ba? Hindi ko alam anong klaseng isda. So para siyang may Japanese mayo sa taas. Nilagyan ko na ng soy sauce. Nice, ang sarap ng sauce. Pero sa may smoky flavor, may konting tamis. And then that Japanese mayo. Ibang klase na nagagawa niya. Ito, may isa pa tayo ito. Seared salmon naman. Hindi ko alam kung cheese ba yan o cream eh. Sarap. Ilang plato na ako.
Pero, feel ko kailangan pa natin umorder mas marami. Try natin to. Ito, tuna steak. Gusto ko rin i-try itong tuna steak. Ito kakaiba, seared squid legs. Let's try din natin itong cuttlefish. Okay. Oops, okay. Ito, pepper mayo. Salmon. Uy, ito, may eel sila. Dumating pa yung isa ko. Ay, nice. Ito yung tuna steak. Okay, dumating na yung second batch natin. Actually, inipigil ako sarili ko. Last batch na to, konting toyo. Ito yung eel, unagi, toyo. Si Audrey mo natitikim nung unagi. Sarap. Okay, sumakay ito. Parang octopus yun, dito squid eh. Ito yung tentacles siya pa. Tikman natin. Sarap. Name torch to, sure ako. Sobrang creamy nung taas. Parang siyang cheese. Medyo smoky. And then, basically parang kumakain ng hilaw na squid. Try natin itong cuttlefish. Ano yun? Ba't may ganun lalasahan? Okay. Yung cuttlefish, parang squid lang din texture niya eh. Pero ito may kakaiba. Parang siyang may mint sa sa ilalim. Wait, napakita ko sa inyo. Yun no? May mint siya sa ilalim. Pepper mayo na tuna. Pepper mayo na tuna. Natutunaw na yan sa bibig ko. Sobrang lambot. Sobrang taba. Alam mo, sa plan ng vibes dito eh. Katapat mo mismo yung conveyor belt. Actually, kung gusto mo ng privacy, pwede ka lang mag-isa ka lang din. Namnamin mo yung bawat sushi na dumarating sa'yo. Wala kang pake sa katabi mo. May enough space para magkaroon ng privacy. Pero ito yung isa ko pang gustong tikman. Ito yung tuna steak. Kala mo karne na ng baka. Cheers! Para kumakain ng baka. Sarap. Just ultra smoky. Ultra fatty. Sobrang ma-pepper din siya. Oh, nice. Parang, grabe. Tuna steak talaga. Parang karne ng baka yung texture ng pinaka-tuna. Pero syempre kay Audrey to. Gusto ko pa kumain na isa. Ito yung grilled eel nila dito. Tinabi ko talaga to para sa huling kagat ko. Yung fast food style na unagi, not the freshest and not the most delicious yung ko. Pero pare, dito pala nasisimula yung ating Japanese food tour dito sa Shibuya. Medyo may space pa yung chan ko at proceed tayo next food trip. Okay, Pops, next food trip natin dito sa Shibuya. Nandito tayo sa legendary Chukamenten Kiraku. Ang Kiraku is a 70-year-old ramen shop, Pops. Chinese-style, Japanese-style ramen sinaserve nila. Sabi nila, isa daw to sa mga OG ramen shop na nagbebenta ng authentic style flavor ng ramen. Yung pinaka-basic ng ramen. At ngayon, alas 11 ng umaga, pero kita mo yung pila, pare. Ang haba na at isa lang ibig sabihin yan. Pipila rin ako. Anyway, it's a perfect 5 Celsius degree cold, chilly morning dito sa Tokyo. Hindi ako magre-reklamo na humigop ng mainit at masarap na sabaw ng ramen dito sa Japan. Anyway, Pops, sinisipon na ako. Pila na tayo. What for you at the moment? Upstairs. Upstairs? Okay. Okay. Medyo makitid lang siya. Pero isapasok ko tayo after maybe 20 minutes sa pila. Okay, pare, dumating nating authentic Chukamen. Paps, maniwala ka. Sabi nga nila, di ba? Ito daw yung isa sa mga original flavors ng ramen. At 1950s pa sila nagsimula itong restaurant na to. At dinami ng innovation sa ramen. Hindi lang sa Japan, pero sa buong mundo. Isa daw to sa authentic style talaga. Tapos kahit papaano, meron na rin tong Chinese influence. Lalo na dito, pakita ko sa inyo. And so makikita ninyo, okay, yung broth natin, yung stock, hindi manipis, hindi rin makapal. Tapos may generous amount ng wontons tayo dito, pork wontons. And then may itlog tayo dito. We have these slices of chashu. Look at that. Ang dami. Tapos may mga togi tayo dito, malalaking togi. And of course, yung noodles natin. Kuha tayo dito. Oh, nice. Ang simple niya. Ang basic. Pero masarap. Ba't ganun? Unang tatapos sa dila mo yung rich umami saltiness niya. Texture manipis lang, pero may konting layer ng fat.
It's a very simple, not so complex na flavor, pero toge, parang mas-simmer rin lasang-lasa ko. Oh, medyo may alat siya, no? Okay, gawin natin. Dagdagan na natin ng chili. Konti lang. And then, haluin na natin. Ayan yung toge. Tapos yung yellow. Makita mo yung yellow noodles niya. Kapal ng noodles, oh. Parang pansit canton. Punta muna tayo sa noodles. Tikman natin yung noodles. Cheers. Wow. Grabe yung quality ng noodles. Ibang klaseng lambot. Oh, nice. Parang may mga garlic bits din ang lalasahan. And then, nandun yung juicy crunch ng toge. Oh, sarap. Hindi ko na-expect na kahit ganun siya kakapal, ganun kalambot yung noodles. Try natin tikman yung wonton. Ay, laki. Grabe, parang anime food. Huwag ko na, no? Sarap ng wonton. Porky, meaty, and then labas. Proper niya. Hindi na chewy. Sobrang lambot na. Na-hydrate na siya ng sabaw. Panalo yung quality ng noodles. Ang laking tulong din ng pinakatoge. Nagbibigay ng extra flavor tsaka lutong. Alam mo anong kulang dito? Extra chili. May nakita ko ibang lalagyan ng konting vinegar. Tikman natin tong chashu. More on the meatier side. Hindi siya yung parang sobrang matabang karne. Try ko noodles with chashu. Ang sarap. Ibang klase. Try natin yung egg. Alam dati, nung nag-Tokyo ako sa Ameyoko, may natikman na rin ng Chinese style ramen eh. Pero ito di hamak, mas masarap. Load this bite. May chashu tayo, tas wonton. Huwag ko makalimutan, meron tayo dito gyoza. Kaya natin ang toyo. Kuha tayo. Pagkadapo pa lang sa dila ko, alam ko ng flavor bomb, ang sarap. One of the best gyozas tikman ko sa buhay ko. No kidding, pare. Una sa lahat yung layer ng wrapper sa labas, malutong, may konting nguya ka rin ng konti. And then once you go in, the juices, the flavors, nagbaburst sa bibig mo. Yung onion leeks. Yung garlic. Yung pork meat. Ang sarap. Tapos ano, sobrang tostado ng ilalim. Ito yung mahirap. Mahirap mag-diet sa Japan. Actually, nakalimutan kong banggitin. Malaki tong ramen na to. Pang 2 tao na to. Alam mo ito yung nakakatuwa sa Tokyo eh. Katulad nito, hindi naman siya sobrang kalaki yan. 2 floors lang siya, pero feel ko mga 20-seaters lang. Pero pinipilahan siya yung patience ng mga taong pumila para lang makakain at makahigop ng mainit, flavorful, legendary na ramen dito sa Shibuya. Actually, green flag na agad eh. Since 1950s, pero hanggang yung pinipilahan, lalaman mong quality talaga yung ramen nila. It's one of the most unique ramen na nakain ko, pero pare, halimaw sa sarap. Isa pa nung gyoza. Load this pare, load this bite. Oh yeah, ibang kasi back to lamig na naman. Sarap after that hot ramen at babalik ka sa lamig ng Tokyo, Japan. If pupunta kayo ng Shibuya, it's a must na dumaan dito sa Ramen Kiraku, pare. Grabe, feel ko, ang taba-taba ko na. Ilang araw pala ako dito sa Tokyo. Anyway, Pops, di pa natapos food trip natin. Proceed sa next food trip dito sa Shibuya. Next pare, this may nakita iba't ibang onigiri. Parang mga authentic sa onigiri to. May spam musubi. Ito, di ko alam ano to. Honey, plum. Tapos merong ilden. Nakakatuwa, halos puro lokal yung mga kumakain. Hindi ko alam anong orderin na. Spam musubi na may cheese. Usually mga nagtatrabaho yung umo-order. Ito parang masarap din, no? Tikman nga rin natin to. Salmon roll.
natin dalawang musubi natin. Hindi ko alam kung onigiri tawag nito, musubi. Feel ko musubi na eh. Ha, sige, this looks interesting. Tingnan mo natin tong salmon. Na may salmon roe din. So this one, this is a thing of beauty. Oh, nice. So this. Ito yung pinaka-salmon natin. May salmon roe. Ito, hindi ko alam kung ano ba to. Coriander ba to o basil? Look how beautiful that is. Tikman natin. Grabe. Yung salmon roe, parang mga popping boba na maalat. And then that salmon itself, yung karne ang lambot, sobrang fatty. And then you have the sticky rice, the nori, and then that scrambled egg sa gitna. Next, try natin tong spam musubi. Ngayon lang titikim ng authentic spam musubi sa Japan. Oh, in fairness, ang ganda tignan ah. So may cheese, ito yung spam. So may itlog din sa gitna. I'm not a fan ng spam niya. Parang medyo longganisa yung lasa. But I get it. Yeah, medyo savory siya actually dahil sa cheese. And then yung itlog sa loob, medyo creamy na siya. In all fairness, nakakabusog siya. At, to be fair, hindi rin siya sobrang kamurahan. Itong spam natin, 150 na to. Ay, actually, mura na rin pala kasi malaki. Tapos yung salmon roe, 170. Medyo pricey rin though. You're paying for the quality. Sa Japan pa. Yeah. Arigato. Okay, parang pinakagagawin mo dyan, meron ka ditong spicy steak sauce. Ayan, spicy steak sauce na pwede mong ilagay dito. Look at that. Guys, look at this, pare. Ibang klase. All the seasoning, that aroma of the steak, the aroma of the gravy. Pambihira. Ito daw, itong yuzu sauce. Dito naman daw. Ito boring. Ito wala baduy. Baduy yan, baduy. Sige, gawin natin. Tikman natin itong hamburger natin. So makikita mo ito yung pinaka-burger natin. So 100% look at this. Oh, nice. Grabe. Parang feel ko medium pagkaluto dito. Tapos sa taas may horseradish yan. Sige, tingin mo natin. Lambot. Basically, para siyang pattier na beef patty. All of the juices, the smoky flavor. Very pepper din siya, medyo salty ng konti. And then texture niya, parang giniling na baka lang din talaga eh. Pero sarap, panalo. Kasi horseradish, sa taas niya, parang wasabi-like flavor siya eh. So, may konting bounce din. Lagyan natin ng barbecue sauce. O ng broccoli. Ang tamis ng barbecue sauce. O siyang garlic sweet sauce. Ano, sarap ng baka, no? Sarap ng patty. Sige, pag umorder ng white rice, yun yung pampabusog nila. Next, punta tayo dito sa Angus natin. Daming spring onions. Oh, look at this. Ayoko mo na lagyan ng sauce. I mean, pagkaluto niya, hindi siya sobrang tender. May konting tsuka. Ngunguya ka ng konti. At the same time, peppery, salty. Yun yung gusto mo luto sa steak, yung medyo may pink pa sa gitna. Dip natin dito. Ito yung perfect sauce nito eh. Yuzu sauce. Itong sauce nila. Basically, lasang citrus na orange na ma-acidic, parang gano'n. Pinakat yung heavens ng steak. Ito tayo lagay ng steak sauce nila. Kuha tayo dito. Gusto ko yung maraming sibuyas. Iba daw ginagawa yung wasabi. Nilalagay nila sa steak. Kuha tayo konting sauce. In all fairness, Pops, bagay yung wasabi dun sa
pinaka-stick nagbibigay ng extra flavor. Parang binibigyan ng konting anghang, pero huwag mo nadamihan, panigurado sisipunin ka katulad ko. Alam mo, actually meron sa Mall of Asia nito, pati ibang bar sa Metro Manila, pero nandito ka na rin sa Japan, might as well na dito mo na i-try mismo. First time ko dito sa Ikanari, sabi ko, mura siya compare sa ibang steakhouse. I mean, Japanese quality style, di ka pwede magkamali. Pare, dito nagtatapos sa ating short food trip dito sa Shibuya City, dito sa Tokyo, Japan. Ibang klase pa from that sushi conveyor belt, doon sa amazing, authentic, original ramen, hanggang dito sa mura yet quality Japanese style steak. Sana nag-enjoy kayo, pupunta kayo na Shibuya, pwede yung daanan lahat yun. Pero Pops, malaki to Shibuya, panigurado may mga hindi ko napuntahan na alam nyo, na favorite nyo kainan dito. Pero Pops, nagulat lang ako sa mga presyo ng kainan natin. Like, isipin mo yung Shibuya, it's a mega city, it's a huge city inside Tokyo. Pero yung mga nakainan natin, hindi naman siya sobra-sobra affordable, pero sa same time, sulit naman yung binayaran ko. Maraming salamat sa panonood si Chewy dito sa Shibuya, Tokyo, Japan. Nagsabi, stay safe, good night, and goodbye. Bang! Uy, ayan na oh. Yung mga naghahabol ng pasalubong. Pupunta dito. Matik na. Lamig.